Ganito yung mga usong-uso ngayon sa mga street food, sa mga kanto, sa mga eskwelahan. Itong jumbo siomai, napakasarap ngayon at patok na patok. Alam mo ba na kayang-kaya mong gawin yan kahit nasa bahay ka lang at hindi mo na kailangan bumili sa labas? Basic nga lang gawin ito at hindi ka na mahihirapan pa dahil sa video na ito, mas padadali natin ang pagkakagawa nito. Hindi ka mahihirapan dito, promise. Basta sundan mo lang yung aking mga step. Tara, luto tayo. So ito nga pala yung giniling natin na pork. So kalahating kilo lang to at ito nga ay ating pe-prepare mamaya. Maghihiwa muna tayo ng ating mga gagamitin sangkap kagaya ng ating sibuyas na pula. Binabati ko po lahat ng nanonood sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Gagamit din tayo dito ng isang pirasong karot. Pagkatapos naman ng karot, gagamit din tayo dito ng spring onions. Pwede naman hindi gumamit nito, okay lang naman kung meron ka o wala, walang problema. At dito sa ating food chopper, pagsasama-samahin lang natin yung mga hiniwa natin. Kagaya ng mga sibuyas, bawang, tapos yung karot, and then saka yung spring onion. Once na nagiling na natin, ilalagay naman natin ngayon yung kalahating kilong karne. Kung hindi nga kayo kumakain ng pork, gumamit kayo ng manok, o gumamit kayo ng turkey, o gumamit kayo ng beef, walang problema dyan. Ang mahalaga ay meron kayong karne. Pwede ring hipon o kaya naman ay karne ng isda. Naglagay ako ng isang pirasong pork cube, nilagyan ko ng asin, nilagyan ko rin ng paminta, at lalagyan natin ito ng 3 kutsarang all-purpose flour. Tapos lalagyan ko lang din ito ng mga ilang patak ng Worcestershire sauce. Pwede rin kayong mag-add ng bechin o kaya naman ay pampalasa. At huwag niyong kakalimutan lagyan ng isang pirasong itlog. Tapos maglalagay ako dito ng mga 1/4 cup ng malamig na tubig. And then isalang mo ulit dito sa ating food chopper. Medyo tagalan mo lang ng konti para nga ito ay magiling ng maayos. Kung wala ka naman food chopper, pwede naman gamitan ito ng kamay. Wala namang masama. Basta malinis yung kamay mo pag hinalo mo. Pagkatapos nating gilingin dito sa ating food chopper, sasalin ko lang ito sa isang lalagyan. Tapos niyan ay pwede na tayong magbalot. So sa pagbabalot naman, gagamit lang ako dito ng medyo malaki-laking molo wrapper. Bali ganito lang ako magbalot ng siomai. Isang kutsarang mixture. Tapos nga ilalagay natin sa ating molo wrapper at itutupi-tupi lang natin yung mga sulok niyan. Ngayon, kung ikaw naman ay may ibang pamamaraan sa pagbabalot ng siomai, gawin mo yung pamamaraan mo kung saan ka convenient, okay lang yan. Sabi nga kung saan ka hiyang, yun ang gawin mo para hindi ka na mahirapan. After ng mga ilang minuto, nagawa ko ng lahat. Bali 35 pieces itong aking nagawa. Since medyo malalaki yung ginawa ko, kaya ganun lang kadami. So ngayon naman, gagawa lang ako dito ng chili garlic oil. Magpainit lang ako ng mantika dito. And then ito nga ay giniling na bawang at sili lang. Wala na akong ibang nilagay dyan. Basta giniling na bawang at sili lang, okay na. Tapos maglalagay lang ako ng pampalasa dyan. Tapos paminta. Ngayon, kung gusto nyo lagyan ng sibuyas sa paggigiling, okay lang naman. Ngayon naman, nilagyan ko lang ng atsuete powder. Tinunaw ko lang ng tubig para nga madali na siya agad kumulay. So pagka ilang minuto nga yan, lulutang na nga yung bawang, okay na yan, luto na yan. Ngayon naman, i-steam na natin yung ating mga siomai. Sa pag-i-steam naman itong mga siomai, dahil nga medyo malaki-laki, gagawin natin dito mga 25 to 30 minutes nating i-steam sa medium to low heat. Para sigurado tayong luto-luto yung loob. So after ng mga 25 to 30 minutes, ito na siya. Pwede na natin kainin yan. So nilagyan ko nga lang ng ating mga chili oil at binigaan ko nga ng ilang pirasong kalamansi. Tapos yan, syempre hindi mawawala dyan yung ating pampalasa, yung ating toyo. Kung meron kayong branded na toyo dyan, yun ang gamitin nyo para mas masarap. O diba, sabi ko nga sa inyo, napakadali lang. Nakagawa ka na ng siomai ng ganun lang at ilang minuto lang. Ito na, ready na tayong kumain. Kung meron kang oras, subukan mo. Tapos kung meron kayong pwesto dyan sa labas nyo, pwede kayong magtinda nito. Maghanda ka lang ng steamer. Tapos pagkakabisado mo na, napakadali lang gawin. Basic na basic lang para sa'yo. Malay mo, ito na yung ikayaman mo. At dito ka maging milyonaryo. Tapos pagka milyonaryo ka na, tulungan mo naman yung mga mahihirap para sila naman yung umangat. Sa katunayan nga, hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Pero dahil sa siomai na ito, naparami ko ng kain at talaga namang nilagyan ko pa ng maraming chili garlic oil yung aking siomai. Salamat, love you all.